Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRC Grade 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang kadilisayan sa salita at gawa sa pakikipagkapwa, paggalang sa dignidad ng kapwa, pagsasakilos ng pagiging totoo sa salita at gawa. Week 1, Quarter 3. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, matapat, honest. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng pagtutugma ng salita at kilos ayon sa damdamin at iniisip ng kapwa na may pagsasaalang-alang sa kahihinatnan nito. Natutukoy ang mga paglabag sa pagiging totoo sa salita at sa gawa sa kapwa. Halimbawa, pagsisinungaling, hindi pagtupad sa pangako at tungkulin. Naipaliliwanag na ang kadalisayan sa salita at gawa sa pakikipagkapwa ay patunay ng pagkakaroon ng pananagutan sa katotohanan at mabuting konsensya na ang layunin ay ibigay sa kapwa ang nararapat bilang paggalang sa kanyang dignidad. Nailalapat ang mga kilos ng pagiging totoo sa salita at gawa sa kapwa. Narito naman ang mga bukabularyo: dignidad, halaga, katapatan, pagiging totoo sa lahat ng oras at pagkakataon, pangako, deklarasyon o pagsabi na gagawin o hindi gagawin ang isang bagay. Dalisay, puro, malinis, wagas. Sinungaling, paggawa ng hindi totoong pahayag na may layuning manlinlang. Pandaraya, kilos na hindi tapat o hindi patas upang makalamang lalo na sa isang laro o pagsusuli. Kadalisayan sa salita at gawa, paggalang sa dignidad ng kapwa. Ang bawat tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, at bawat isa ay bukod tangi. Madalas, nakakalimutan natin na ang mga tao sa ating paligid ay kailangang tratuhin ng may pagmamahal, dignidad at respeto. Dahil gaya natin, sila ay nilikha rin ng Diyos ayon sa larawan niya. Ang pag-alam na lahat tayo ay ginawa sa larawan ng Diyos ang siyang mag-uudyok sa atin na tignan ang halaga ng iba. Ang pagbibigay halaga sa kapwa ay nangangahulugang pagpapakita sa pag-ibig ng Diyos sa mamamagitan ng ating salita at gawa. Ang kadalisayan ng salita ay nagmumula sa puso ng isang tao, gaya ng nakasulat sa Lucas 6 verses 45. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit, ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang mabuting tao ay may mabuting puso, kaya siya ay matapat, makatotohanan, at tumutupad sa pangako. Siya ay taus-puso at tumpak sa paglalarawan kung ano mismong nangyayari. Nagsasabi siya ng totoong nararamdaman kahit na ang paggawa nito ay maaaring humantong sa negatibong kahihinatnan.
Ang mga kilos na ito ay nagpapakita ng paggalang sa sarili at dignidad ng kapwa. Sa kabilang banda naman, ang masama ay may masamang puso. Kaya naman madaling nagsisinungaling, nandaraya, nagnanakaw, hindi tumutupad sa binitawang salita o pangako at ang kanyang tungkulin. Sa makatuwid, mahalaga na ingatan ang mga pumapasok sa isip at puso dahil ito ay muling lalabas sa ating labi at sa ating mga kilos. Marapat na panatilihing totoo, malinis at dalisay ang ating isip, salita at gawa at iwasan ang mga paglabag dito. Narito ang mga paglabag sa pagiging totoo sa salita at gawa sa kapwa. Ang sumusunod ay ilan sa mga paglabag sa pagtaguyod sa katotohanan na may masamang naidudulot sa kapwa. Pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay ang paggawa ng pinaniniwalaang maling pahayag sa ibang tao na may layunin na paniwalaan ng ibang tao na totoo ang pahayag na iyon. Ibig sabihin, may mga iba't ibang uri ng pagsisinungaling na ginagawa ang tao. Narito ang uri ng kasinungalingan. Una, puting kasinungalingan, white lies. Ang puting kasinungalingan ay madalas na tinatawag na hindi gaano seryoso sa lahat ng kasinungalingan. Ang tao ay nagsasabi ng mga puting kasinungalingan na nagsasabing sila ay matatika o magalang. Halimbawa, maaaring gumawa ito ng dahilan para hindi pumunta sa isang party o pagpapakita ng pagpapahalaga sa isang hindi ka nais-nais na regalo. Ikalawa, itim na kasinungalingan, black lies. Pagsisinungaling upang makakuha ng isang bagay sa nilinlang para sa pansariling interes. Halimbawa, kinaibigan ng isang kaklase dahil mabait siya at palaging namimili ng baon niya. Pero, ang totoo, ito ay ginawa dahil sa inggit at hindi talaga siyang gustong maging kaibigan. Ikatlo, ang kasinungalingang katha o gawa-gawa, fabrication. Ito ay ang pagsasabi sa iba ng isang bagay na hindi mo alam kung totoo. Maaari itong humahantong sa mga chismis na maaaring makasira sa reputasyon ng ibang tao. Ikaapat, kasinungalingan ng panlilinlang, deception. Sinusubukan ng isang manlilinlang na iligaw ang iba sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng lahat ng katotohanan o paglikha ng maling kwento. Maaari itong maging banayad, ngunit nakakasakit at nakamamatay. Narito naman ang academic dishonesty. Una, plagiarism. Ang plagiarism ay parehong pagnanakaw at pagsisinungaling. Binubuo ito ng pagkopya sa gawa ng ibang tao at tawagin itong sarili mo. Ang plagiarism ay isang napakaseryosong gawa. Ang ilang mga mag-aaral sa kolehiyo ay nagtapos ay natanggal pa sa paaralan dahil dito. Ikalawa, pandaraya, cheating. Ito ay ang anumang pagtatangka na magbigay o makakuha ng tulong sa isang pang-akademikong gawain, gaya ng pagsusulit, mga proyekto, takdang aralin at iba pa. Ikatlo, panloloko, forgery or falsification of documents. Anumang kilos ng paggamit
panggagaya o pagnanakaw ng mga maling dokumento, impormasyon at lagda para sa makapanlinlang ng iba. Ikaapat, pagsira o hindi pagtupad sa pangako. Ang pangako ay isang deklarasyon ng isang tao na may commitment o isang katiyakan na gagawin o iiwasan ng isang bagay. Ang mga nasirang pangako ay isang kabiguan sa pagtupad ng binigkas na pangako ng isang tao. Ang mga nasirang pangako ay maaaring maging lalong nakakapinsala kapag ang taong nangako ay walang anumang intensyon tuparin ang kanilang salita sa simula pa. Ang mga paglabag sa pagiging totoo ay nakakasira sa respeto, relasyon at reputasyon ng kapwa. Kaya mahalagang mapanatili ang katapatan sa lahat ng oras. Ang katapatan ay nagmumula sa dalisay ng isipan. Kapag malinis ang ating isip, magiging malinis din ang ating mga intensyon at hindi natin hahangarin ang magsinungaling o mandaya ng sinuman. Ang malinis na isipan ay nagbubunga ng malinis na pananalita at gawa. Ang mga maruruming pag-iisip ay kadalasang nagmumula sa mga napapanood, nababasa o sa mga masasamang taong nakapaligid sa atin. Narito naman ang maaaring gawin upang mapanatiling dalisay ang isip, salita at gawa. Una, maging mapili sa mga pinapanood, binabasa at kinakasalamuha. Umiwas sa mga bagay o taong nakaka-impluwensya sa iyo na magsinungaling o mandaya. Magbasa ng banal na kasulatan at iba pang materyales na maaaring magbigay ng inspirasyon upang maging tapat at gumawa ng mabuti sa kapwa. Kung palagian itong ginagawa, magsisilbi itong magandang paalala na iwasan ang mga paglabag na tinalakay. Ikatlo, palagiang magnilay, matutong patahimikin ang sarili upang magkaroon ng oras na pag-isipan ang mga binasa sa banal na kasulatan. Katapatan sa salita. Ang katapatan ay ang unang katangian na tinitignan ng sino man sa ibang tao. Ito ang pundasyon ng ating buhay dahil ito ang kalidad na hinahangaan ng bawat isa. Ang pagsasabi ng totoo ay pagiging tapat ay isang ugali na dapat nakatanim sa tao mula sa pagkabata. Ang taong nagsasabi ng kanyang saloobin ng may katapatan ay pinagkakatiwalaan ng iba. Kaya't makakatulong ito sa pagbuo ng pangmatagalan at mas matatag na relasyon at pakikipag-ugnayan dahil ibinibigay mo ang nararapat para sa iba. Narito naman ang pagsasakilos ng pagiging totoo sa salita at gawa. Ang katapatan ay nakikita sa salita at gawa. Masasabing tapat ang isang tao kung sinasabi lahat ang totoong kwento o pangyayari at walang tinatagong anuman. Gumagawa ka dahil may paggalang at respeto sa kapwa, hindi para linlangin paniwalaan sila sa mali. Ibinabahagi mo lang sa iba ang totoong alam mo tungkol sa ibang tao. Hindi ka nagkakalat ng maling impormasyon sa iba gaya ng chismis. Inaamin mo ang iyong pagkakamali kahit na alam mong may hindi magandang idudulot ito sa iyo. Hindi mo ikinakaila kapag may nagawa kang paglabag, lalo na sa mga alituntunin. Narito naman ang pagpapakita ng katapatan sa sarili. Ang katapatan sa kapwa ay nagsisimula sa katapatan sa sarili.
Narito ang ilang sa mga paraan upang maipakita ang katapatan sa sarili. Una, tanggapin mo ang iyong mga kahinaan, pagkukulang, at mga kapintasan nang hindi kinukutya ang sarili. Kalawa, pagtanggap sa kahihinatnan ng iyong mga desisyon at kilos. Ikatlo, pagbabahagi sa iyong tunay na kaisipan, saloobin at nararamdaman ng taos sa puso. Ikaapat, paggawa ng mga gustong-gusto mong gawin ng malaya, masaya, at walang pakiramdam na ikaw ay nagkakasala. Narito naman ang mga gawaing nagpapakita ng pagiging totoo sa kapwa. Una, pagpapakumbaba at pagtanggap sa iyong pagkakamali. Humihingi ng paumanhin kung kinakailangan. Ikalawa, piliing huwag magsinungaling, mandaya o magnakaw. Ibalik ang hindi sa iyo. Ikatlo, kunin lang ang para sa iyo. Huwag pag-interesan ang pag-aari ng iba. Ikaapat, pagbabahagi ng iyong nararamdaman ng may respeto. At ikalima, tuparin ang bawat pangakong binitawan. Huwag mangako kung hindi ito gayang gawin. Tandaan, Deuteronomio 23 verses 21 to 23, huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Ngunit, kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Narito ang mga references natin para sa araling ito. Sana may natutunan kayo para sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!